Mga pari at mga pastor, huwag itong baliwalain. Jesus is coming, repent before it's too late. Mga ginagalang ko pong mga pastor at mga pari, mayroon pong nais ipatanong sa inyo ang Diyos Ama. Nung nakarang araw pa po ito binubulong sa akin. At kayo pong lahat, pati ako, ay nire-remind po ng ating Diyos Ama na magsisi na sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, sapagkat pinapaalalahanan po tayong lahat sa talata sa Marcos 1 verse 15 na ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya magsisi na sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid kong pastor, eto po yung nais ipatanong ng Ama sa inyo. Ano ba raw yung totoong nilalaman ng inyong puso sa ngayon kaysa nung simula pa lang kayong naglilingkod, na nag-aapoy kayo sa paglilingkod sa Diyos? Ano raw po yung totoong laman ng inyong puso? Bakit kayo nagtayo ng sarili ninyong simbahan? Layunin niyo po ba na magligtas ng kaluluwa? O may iba na po kayong purpose? Mga kapatid, mga kababayan ko, ang sabi po ng Ama, alam niya lahat ng laman ng inyong mga puso. Maaari ang mga tao ay maaaring mapaniwala. Subalit ang Panginoong Ama, alam niya po ang laman ng inyong mga puso. Pati po ako, alam niya ang laman ng aking puso. Kung ano ba talaga yung ating priority, kung ano yung ating pinaplano. Sabi po ng Ama, baka raw po kayo magulat pagdating ng panahon. Bakit ako naririto sa lawa ng apoy sa impyerno, gayong naglilingkod ako sa Diyos? Ako'y nagbabahagi ng salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya po ginamit ako ng Ama upang kayong lahat ay paalalahanan. Sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang iyong buhay o ang iyong kaluluwa? Mga ginagalang ko pong pastor at mga pari, hindi ko po maintindihan bakit ako pa yung inutusan ng Diyos Ama para kayo ay tanungin. Nung nakarang araw pa po ito sa akin binubulong. Halos tinatalian ko nga po yung ulo ko kasi ayaw ko munang mapakinggan yung bulong sa akin ng Ama, sapagkat hindi ko pa po kayang gawin. Pero eto pong maghapon ng linggo, talaga ang sabi po sa akin ng Ama, kung hindi ko susundin yung kanyang utos, yung kanyang babala sa mga tao, sarili kong dugo ang sisingilin. Kaya mga kapatid at mga kababayan ko, naririto po ako sa inyong harapan. Ikaw na mga pastor at mga pari, kayong lahat na sambay ng Pilipino, kasama po ako, ay nire-remind po tayo ng ating Panginoon na magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi po nagbibiro ang Panginoon sa kanyang paalala sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, ngayon po mismo ang sabi ng Ama, mag-repent na tayo, hindi bukas, hindi sa bagong taon, sapagkat malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Baka raw po dumating ang panahon na magulat tayo. Bakit tayo naririto sa lawa ng apoy sa impyerno, gayong tayo naman ay naglilingkod sa Diyos? Mga kapatid, ang sabi ng Ama, noong una ay ramdam niya ang pag-aapoy ng inyong paglilingkod. Subalit ngayon, mga kapatid, mga kababayan ko, pinapatanong ng Ama kung ano na raw ang priority
ng inyong mga puso. Sabi po ng Ama, nire-remind tayo sa John 14 verse 6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Nire-remind po tayo na si Jesus Christ lang. Walang iba. Hindi ang ating membership card. Hindi ang ating kayamanan. Hindi ang ating maraming pera. Hindi ang ating kasikatan. Only Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kung gusto po natin mga kapatid ko na tayo ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay at pangako ng Diyos Ama sa kaharian ng Diyos, na maranasan natin ang buhay na walang hanggan, huwag po natin itong baliwalain. Mga kapatid kong pastor, mga ginagalang kong mga pare, don't ignore the message of God to you, to me, to all of us. God be with us, mga kapatid at mga kababayan.